Kaugnay sa anomalya umano sa mga flood control project sa bansa, makapareham natin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong nagsiwalat na may hatian umano sa pondo. Mayor Magalong, magandang umaga po. Good morning, Igan. Good morning sa ating mga listeners. Saan at ano pang ang balak niyong unahin sa plano niyong investigasyon dito sa flood control projects? Well, Igan, hindi naman ako yung investigating one dito. Oo nga po, Sa amin pero lang is, wala. Opo, Oh. Mayor, wala ho bang nag-iimbita sa inyo? O kaya para makakuha ng mga impormasyong hawak ninyo? In relation dito sa direksyon ng Pangulo laban sa katiwalian sa flood control projects? Well, ang ginagawa na lang namin is we're now exploiting yung mga documents para at least pag i-turn over ko man lang to sa investigating body, maayos na rin. Ano? Opo. So we continue to collect evidence and leads. Patapos pati mga photos, pati mga kung ano-ano pa na Opo. pwede nang magamit na rin doon sa pag-imbestiga para pag tinurn over naman natin to maayos naman na to at hindi na mahirapan yung mga investigating body. Opo. Mayor, pakidetalyo po ng hatian sa flood control projects. Paano niyo po ito nalaman din? Well, ito mismo binigay sa akin ng mga binanggit ito sa ng mga kontor, At ito talaga sila, talagang extensive yung kanilang involvement diyan. Sabi nga nila, Opo. usually kasi pag may dalawa yan kasi na sources of fund sa pork barrel, kunyari pondo ng kwan mismo ng congressman, pork Opo. barrel na naka-embed dun sa pondo ng DPWH. Opo. So, o kaya may from ang tawag nila is from APRO, ganon, di ba? Opo. Alam mo na kung ibig sabihin ng APRO. Hindi ko na siguro elaborate yun. Opo. Tapos pag galing sa APRO, pag galing sa kanila, sa pork barrel, usually ang share kaagad nung congressman nandun na kaagad sa 20 to 25 to 40%. Okay. Depende yon sa galing contractor. Opo. Yun na kaagad ang share niya. Tapos aabutan din niya yung governor o aabutan din niya yung yung mayor. Pero ang very glaring, ito yung paggaling sa APRO, meron pa silang mga pass-through o parking. Paano yun? Aha. Ito yung pondo, ibabalik nila yung 25% sa taas, sabi nila sa akin. Tapos, yung may pass-through o kaya meron yung parking fee. Kung saan yung distrito na paglalagyan ng project yan sa flood control, they get 5 to 10%. May mga maayos, may mga medyo dissenting congressman na 5% na okay na sa kanila. Pero yung mga matatakaw, 10%. Maraming may gusto ng 10%. So, meron na yan, Sa assuming na 10%, 35% na natanggal, may 3% pa yan na ibibigay sa Bits and Awards Committee, may 3% pa yan doon sa mga losing bidders. Kasi rigged yan rigged bidding. So, ang gagawin nung nanalong bidder, ito na yung 3%, pagkatian nyo na, sabi niya. Tapos may 1% yan sa material testing, kaya maski na palpak yung project, alam mo kasi sa sheet piles, may iba-ibang klaseng sheet pile. Meron tinatawag na cold form o kaya hot roll. Yung hot roll, mahal yan. Yung cold form, yan yung medyo mumurahin yan. Opo. Hindi gaano maganda. May specific lang yan na gagamitin. Pero kung yung mga talagang matindi na mga dike o kaya flood control projects na kailangan talaga because of the current ng tubig, talagang mga hot roll yan. Opo. Pero ang gagawin nila, maski na hot roll, ang tractor cold form. Kasi nga hahabulin niya yung binigay niyang porsyento. Okay, balikan ko ulit yung porsyento. So 1% ulit para dun sa mga inspectors. Nako. At kung ano-ano pang mga contingency. Oo. Tapos meron pa silang, syempre may babayaran siyang VAT na 7% at meron siyang babayaran na insurance na 1%. Ang legal lang doon, yung VAT at yung insurance na 7 at 1, that's 8%. Opo. The rest, illegal na lahat yun. So naiwan na lang 58% na kagad yan. So naiwan na lang is 42%. So doon sa 42%, wala pang kita yung contractor. Okay. Kaya kung let's say yung contractor naaawa na doon sa project, mapipilitan na siyang, okay, sige, 12% na lang, kukunin niya yung 12%. So, ang maiwan na lang,
30. Paano mo i-execute projects sa 30%? Okay. Nga po sabi sa akin. Opo. Yung nga po sabi, ang hirap. Pero Mayor, kayo ba? May personal kayong karanasan? Nakabahagi kayo dyan sa hatian na kaya natuklasan mo rin ito? Hindi. Talagang lumapit sila sa akin kasi naghahanap sila ng naman nilang basta-basta nagsasalita. Oo. So yun, nagsisilapit sila sa akin, binabanggit nila sa akin. Tapos may mga local government din na nagsasabi sa akin tungkol dyan. Oho. So umaaray na rin sila sa... Tractors, kumbaga. Oo, umaaray. Pati, alam mo ba na, pati DPWH umaaray din. Ay, by the way, yung DPWH din, yung implementing agency gets 7%. Oho. Hanggang saan? District At Engineer, yun Regional na yung Director. share nilang lahat. Sama-sama na sila lahat doon. Oo. Wala Usually, either district engineer ang kukuha o regional director kukuha. Sama na yan, lahat. Papadala na rin yung iba doon sa taas. Kaya ho pala minsan ghost project. Wala nang natira sa pondo. Oo, ghost or substandard. Doon na nila dadayain ngayon, Igan. Ano? Oo. Let us say, yung 12 meters na sheet pile, ang ilulubog mo doon, mga 6 meters. Isipin mo, ang gagawin nila ang ilalagay lang nila, lulubog lang nila 3 meters. 3 meters. Alam mo ba na meron pang isang lugar dyan sa Northern Luzon na nung nasira yung embankment, Oh, lumabas yung 1 meter lang na sheet pile. substandard. Sabi ko nga, baka naputol. Oo, dapat 6 meters nga yun. Bakit Opo. 1 meter lang yun lumabas? Ay, Okay. 9 meters yung embankment na yun. Oo. Okay. Bakit 1 meter? Sabi ko, baka naputol. Sir, hindi pwede maputol yan. Okay. Mayor Magalong, bukas ba kayo na magkaroon ng personal na mag-usap po kayo ni Pangulong Bongbong Marcos para mailahad po ito? O naman kung imbitahin. Actually, meron nang nagsalita na si Yusek Castro Oo. na sinabi na I can get in touch with the President anytime. So, inaayos lang namin yung mga dokumento para Okay. yung turn over para this one. At kung ialok sa inyo itong posibleng komite, independent committee na mag-iimbestiga dito sa flood control projects natin, tatanggapin niyo po, Mayor? Oo. Hindi. Yes, kasi nga nag-volunteer ako, Igan, di ba? Yes, Kaya lang, yes. alam mo, ang intention ko doon is just to emphasize na kailangan third party Tama. ang mag-imbestiga, independent body. Pero nagsalita rin naman na si Yusek Castro na hindi naman nila ako kailangan. Oh. Kaya na raw nila yun. Pero sa panig po ng DPWH, may mga panawagong mag-leave muna si Secretary Bonoan. Pabor ho ba kayo, Mayor? Well, delikadesa lang para at least klaro yung yung pagiging ibig sabihin open siya sa investigation para malaman ang katotohanan. Opo. So delikadesa, nasa kanya na 'yun. Opo. Maraming salamat, Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ingat po kayo. Kayo din, maraming salamat din.